Ako sa dayong gihangyo si Ate Lali mag-pray. Ay pahaluna ato mga kaugalingon, maigsuon. Hallelujah. Magampo ta. Ginoong Dios, amahan nga langit nun, sa makausanin ning orasa sa kabuntagon, amo kang gipasalamatan sa kinabuhi nga imong gidugang alang kanamong tanan, ug ang kinabuhi nga malipayon, malinawon, madasigon nga nagapangalaga diha kanimo. Niya kami Ginoo magasugod sa among panag-awit, panagsimba, panagdaig diha kanimo. Ang among mga pag-ampo Lord God nga imong dawaton kini, ngayon nga humot nga hala diha sa imong trono. Salamat nga ang dugo ni Kristo Jesus nagabanla sa tanang mga imong nakitaan nga dili maayo sa among mga kinabuhi. Aron ang among mga kasing-kasing Lord magmalipayon, gawasnon kami nga mupakpak, gawasnon kami nga musayaw, mo patugbaw sa among mga tingog alang sa pagdaig diha kanimo. Panalangin niya matag usa, ingon man sad sa mga kaigsunan nga napas kadalanan. Salamat sa imong proteksyon, Ginoo. Salamat sa kusog, kalig-on, taas nga kinabuhi aron among magamit sa pag-alaga diha kanimo. Panalangini ang praise and worship team, kaming tanan nga niya karon. Salamat sa dihog sa Balang Espiritu Santo, ang among mga buluhaton Ginoo gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos, pagdalag yung kalipay diha sa imong kasing-kasing. Panalangini usab ang imong alagad nga magadala sa imong mensahe. Salamat Lord sa pilo-pilo nga dihog, kaalam, giya, mga revelation nga gikan kanimo aron masalod namong tanan samtang magapaminaw kami sa mga pamensahe nga gikan sa imong kasing-kasing. Dalaygon ang imong ngalan sa walay katapusan. Salamat sa imong pakig-uban kanamong tanan. Salamat sa imong pagpanalangin tungod sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen. Thank you, Lord. Nagingon ang Diyos, I do not call you servants any longer because the servant does not know what the master is doing. But I have called you friends because I have made known to you everything that I have heard from my Father. Amen? Ingna imong abay nga igsoon. Ikaw ang matuod nga higala sa Dios. Tungod kay imong gituman ang iyang kabubuton. Ingon siya sa Romans 5:8, you are my friends if you do what I command you. Amen? Hallelujah. Are you ready to praise the Lord? Now with faith I believe I've got everything I need. I walk by faith and not by what I see. I got friends in the high places. I got someone I can call. And I've got someone watching over me. Amen. Come on, let's praise the Lord. Woo! I was in need and I needed a prayer. I was alone and I needed a hand. I was going down, but someone rescued me. My God cares too much to say. Mercy
You are mindful of me. That's to hear me. Thank you, Lord. When I call, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me. How you love me. Oh, you're amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Woo! Thank you, Lord. Thank you for making us your friend, Jesus. Even though you are a king, but you made us your friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord, bisan og hari ka. Ikaw ang Diyos nga labing gamhanan. We are just an ordinary people, but you have called us to be your friend, Jesus. Hallelujah. And yet, Lord God, wala usab kami ni pasagdi, Ginoo. Tugod kay imo kaming friend. And you said that friends loves at all times. And Lord, usahay masipyat mi, Lord. But still you love us. But still you care for us. Imo ming giatiman. Imo ming gitabangan. You never change. You are still there. Bisan sa mga panahon nga dili maayo. Pero nagtanaw ka kanamo, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We will rest in you. Wala milaing ka kadagpanan, Lord, kundi ikaw lamang, O God. You are the only one, Lord, na makahupay sa among kasing-kasing, Lord. Thank you, Jesus. We will soar with you as we continue in our journey sa among kinabuhi, O God. We will soar with you. Hallelujah. Let our praises be known unto your throne of grace. High
under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God.
You are our refuge. You are our shelter, our deliverer, our comforter. Thank you, Jesus. You are our resting place. Oh, let it be like a sweet aroma in your throat. Accept our worship. Make us worthy, Lord, to receive you. Oh, Jesus. Oh, in you we are sustained. Oh, you are our shepherd, deliverer, fortress, Jesus. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow comforts me. The promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Over the Lord, I hear you whisper. My hope has come, and my heart is safely undone. You sing. Have found my fortress in you. When my soul is anchored with you, my resting place is in your name, forever
My soul is anchored with you, my resting place is in your name, forever we give you glory, Lord. We give you praise. We give you honor. Oh, we're safe with you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Let us give the Lord a big clap offering. Amen. Hallelujah. Mayong buntag mga madaugon nga mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa maanindot kaayo nga kabuntagon. Nagtuo ko nga ang presensya sa Dios aniya nagalihok kaninda pita. Amen. It is always good to be in the presence of God. Indeed, He is faithful. He's been faithful from the very beginning. Bisan pa man karon og sa maabot nga mga panahon, ang Dios magpabilin gyud nga faithful sa atong kinabuhi. Amen. In all walks of life, sa DHLC, ang Dios panalangin sa tanan nga mga katawhan, tanan nga trabaho, negosyo. Ang Dios faithful nga kung unsay iyang gisaad alang sa iyang mga katawhan, matuman gayud tungod kay iya mang saad. Amen. Ingna sa imong abay nalipay ko igsuon nga nakita ta karon. Og nadasig kog samot kay nakita nako imong dagway. Amen. Ang presensya sa Dios o ang presensya sa atong mga kaigsuonan makahatag kanatog kalipay. Amen. Mo ni ang isa sa rason nga nung buhi tahan ning kalibutan na aron sa pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Kung naamay takos kaayo sa atong pagdaig, sa atong pagkanta, sa atong pag-isa, sa atong mga kamot, walay lain kundi ang Dios. Amen. Dili ni buhat sa tao, dili ni buhat sa reliyon, kundi tungod kay nahigugma kitang tanan sa Dios. Amen. Pahibalo alang sa tanan si pastor wala karon tungod kay tuas sila karon sa Manila naigilihok ng mga papilis. So salamat sa Ginoo tungod kay ang Dios di gud mahutag tao. Amen. Hallelujah. Glory to God in the highest. Atong kuhaon na itong mga Biblia, let us open it in the book of 2 Kings. Amen. Hallelujah. Dili ba hinay akong tingog? Okay ra? Glory to God. 2 Kings chapter 7, reading from verse 3 up to verse 9. Okay. Ato ni siyang basahon sa tinubag-tubag. Ako magauna. Okay. Now there were 4 leprous men at the entrance of the gate. And they said to one another, "Why are we sitting here until we die?" Verse 4. And they rose at twilight to go to the camp of the Syrians. And when they had come to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. Verse 6. Therefore they arose and fled at twilight and left the camp intact, their tents, their horses, and their donkeys, and they fled for their lives. Verse 8.
Kinan kitang tanan magbasa sa verse 9. Then they said to one another, "We are not doing right. This day is a day of good news, and we remain silent. If we wait until morning light, some punishment will come upon us. Now therefore, come, let us go and tell the king's household." Amen. Hallelujah. Ato ni siyang Tagalog uluan ang mensahe nato karon nga kabuntagon. When the seemingly impossible is possible. So yan ito. When the seemingly impossible is possible. Ang situation nga ilahang nasinatian during this time is they were in the brink of war. Siguro familiar ta ani nga text kay perminti naman ni nato nga gakadunggan. During this time, Samaria was under siege. They were under siege and ang ilang mga katawhan were very fearful. The threat of destruction, the threat of being slaughtered, annihilated, killed during the time, sa biblical nga time. Ang gubat man gud dili pareha karon nga ang mga civilian ilang evacuate haya na dayon ang atake mahitabo. Pero during the time sa Bible, annihilation ang gakahitabo, genocide. Kung mahimo gikan sa mga kalalakihan, pamatyon, mga babae, mga bata, bisan gani ang mga mananap ilang dalahigon, gakadalahig tanan, walay mabilin, patyon gyud ang tanan. So during this time, ang mga katawhan very fearful nga naman under siege sila. Under siege sa mga sundalo sa Syria. Ang mga Syrians nagpalibot sa ilahang syudad. So ang nahitabo, ang mga exit, ang entrance, puros nga babagan. So walay entry point sa mga pagkaon or supply para sa mga katawhan nga tuwa sa sulod sa maong syudad. Munang not only that they were troubled, they have fear of being killed, but also they are hungered, very hungry. Walay makaon to the point nga ang ilahang bata nga kaugalingon, ilang patyon, ilahang lutuon, ilang kanon. Tungod sa grabe gyud kaayo nga crisis, grabe gyud kaayo nga kagutom. Ang ulo sa donkey mo ni siya ang katumbas 80 shekels of silver and 1/4 of a cab of droppings for 5 shekels of silver. So ang mga palaliton, ang pagkaon, grabe gyud kay kamahal, grabe ang kagutom, grabe nga trouble ang gikos tungod kay under siege sila. Salamat sa Ginoo sa ato nga panahon karon, dili na ingon ana ang gubat nga ang mga civilians kay madalahig, dili. Kay naanay rules of war. Ang warfare karon naanay mga prinsipyo, rules nga ginasunod nga dili gyud ga dalahigon ang mga civilians. Kung gubat sa mga sundalo lang ang involved. Pero ang gubat during this time, walay exempted. Tanan yun. Pamatyon. Kabalo ba ka igsuon nga ang yawa ingon ana? Kabalo ba ka nga we are also kanang threatened by the enemy? Nasayod ba ta nga natay kaaway nga makulba gyud kaayo nga angay gyud tang magbantay? Ang atong panimalay dili nato kumpiyansaan kay ang planos yawa dili lang aron ikaw gutmon. Dili lang aron ikaw uhawon. Dili lang aron ikaw mubati og crisis sa imong kinabuhi uban sa imong tibuok nga panimalay. Kundili bisan nga ang yawa gusto niya nga kuhaan kag kinabuhi. Kuhaan kag kalipay. Dili lang nga kawatan ka kundili patyon ang imong pagka-ikaw. Salamat sa Ginoo tungod kay kitang tanan, though we have the threat of being killed
by the enemy, but we have God, the God who will protect us. Salamat sa Ginoo tungod kay ang atong kinabuhi uban sa atong mga kabataan protektado tungod kay nakabaton kitag Dios nga gamhanan sa nga tanan. Amen. Bisan pag unsaon pagbuhat sa yawa aron nga kita mahimo tang luoy ang atong kahimtang dili maayo, pero kung ang Dios gani makig-uban kanato, wa siya'y mahimo. Ang yawa pildiro sa atong mga kinabuhi. Amen. Uban sa atong tibuok panimalay as long as we abide in Christ. As long as we stick to God's promise, ang Dios mo protektar ka nato, dili kita niya biyaan, dili kita niya pasagdan. Tungod kay gimahal kita sa Dios. Ingay mga abay, gimahal ta sa Dios. Munang dili ta angay mabalaka. Ang buhat sa kaaway is to steal, to kill, and to destroy. But I have come to what? Give us life, life that is abundant. Munang saad sa Dios. Munang kung naaman tay hawiran sa atong kasing-kasing, ang saad sa Ginoo nga dili gyud ta niya pasagdan. Hallelujah. Thank you, Jesus. First point number 1 is identifying hazards upon taking the risk. Okay, again, we're taas mo gyud ang atong point number 1. Identifying hazards upon taking the risk. Verse 3 and verse 4. Atong dunganan sa pagbasa. Okay, kita tanan magbasa, ready, go. Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die?" Verse 4. If we say, "We'll go into the city," the famine is there, and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die. Tanawa ha? Why sit here and die? Muna ilahang statement. Sila nasayod na sila nga tungod kay kaning makabaton kag leprosy, mura na siya AIDS sa atong panahon karon nga wala nay tambal, wala nay kaayuhan. So, ang threat of dying, murag dili na kay immune na sila ana tungod kay sila, they themselves are leprous men. So kabalo sila nga moabot gyud ang panahon nga ang ilang mga dalunggan, mga dagdag, ang ilang mga tudlo, mga tagak, nga naman tungod kay ang leprosy mo na siya ang trabaho. So ilan ang gi-embrace ang reality, ang idea nga sooner or later mamatay ra gyud gihapon sila. Mingon sila kung mosulod ta sa syudad, naa ang kagutom didto o mamatay gyud ta didto. Kung mulingkod po ta dinhi, maghulat ra po ta dinig milagro, mamatay ra gihapon kita. So atong himuon, muadto ta sa Syrian army, adtoon ato didto kay kung patyon ta nila. Pero daw bi kung buhion ta nila, di buhi ta. So naay slim chance, naay slim nga chance nga mabuhi kita. Kani di ang tao bitaw nga kanang optimistic, dili pessimistic, kanang positive ang iyahang outlook sa kinabuhi. Mangita gyud na siya lusot. Bisan pagtan-aw niya nga murag lisod ang iyang kahimtang, bisan pagtan-aw niya grabe kaayong problema sa palibot, bisan pagtan-aw niya nga murag imposible naman ni dili naman ni mahimo, makita niya nga ang mga tao grabe nawad-an na gyud og paglaom, pero kaning tao bitaw nga naay dako nga pagsalig, dili gyud mawad-an og pagtuo. Same thing sa ato ang mga igsuon nga bisan pag ang mga tao sa atong palibot grabe na kaayo ang problema. Problema tungod sa pandemic, problema tungod sa mahalon nga mga palaliton, problema tungod kay bisan gani ang mga gas, ang krudo, grabe na kayo kataas. Pero kita nga mga anak sa Dios, tungod kay ang atong pagsalig dili man sa atong kaugalingong kusog, ang atong pagsalig dili man sa kwarta nga atong nabatunan, ang atong pagsalig dili man sa tao, kundi ang atong pagsalig gibutang man nato sa Dios nga kung bisan pag unsay problema, dili kita mga balaka, dili kita mahadlok, dili ta mga taranta, nganuman tungod kay ang Dios nagauban sa atong kinabuhi. So, ang ilang gihimo,
Sa ilang gisabutan, mamatay ra man gyud gihapon ta. Patay kung patay, buhi kung buhi. Same thing sa kani nga bersikulo ato na siyang basahon. Romans 14 verse 8. Okay, kita tanan pagbasa. Ready, go. If we live to the Lord. And if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Ang kamatayon dahil sa tao, tungod kay normal man siya nga ang tao mawala yun aning kalibutan na. Pero kung mabuhi man ka, pasidunggi ang Dios sa kinabuhi nga imong nabatunan. Kung nabuhi man ka, malipayon, madaogon, taas ang imong kinabuhi, pasalamati ang Dios kay ang atong kinabuhi dili kita ang nanag-iya, kun dili hinatag ra ni siya. We are only steward of this life that God has given us. Pero kung moabot ang panahon nga mangawala taning kalibutan na, mas labaw tang magpasalamat sa Ginoo. Ngano man tungod kay makig-uban na ta, makigkuyog na ta sa Dios sa walay katapusan, walay kagutom, walay kasakit, walay problema, walay bayronon, walay mga troubles nga mo hansak sa atong mga hunag kasing-kasing. Ang ato lang buhaton mudahig sa Dios. Munang ang kamatayon sa taong nangalagad sa Ginoo, it is considered as gain sa giingon pa ni Pablo. Ginansa ang kamatayon. Munang dili kita mahadlok sa kamatayon. Sama sa nahitabo sa mga leprous men. Kung patyon ta, patyon. Di ba? Mabuhi ta, mabuhi. Pero mo na siya ang iyahang dimension nga na bless kay ko. Tanawa ha. Sa verse 4, yun din if they keep us alive, we shall live. And if they kill us, we shall only die. Sabot pasabot ana. We shall only die. Ang kamatayon, gi-only lang nimo. Ha? Kamatayon ra. Mamatay ra. So, dili siya mamatay tungod sa resultas kagutom. Dili siya magproblema, mag-struggle tungod sa grabe kaayong pag-antos. Kani atong kinabuhi mga igsoon, I believe nga ang design sa mga kinabuhi sa mga katawhan sa Dios dili gyud ta kanang struggle sa kinabuhi. Kung mga wala man ta aning kalibutan na mga matay ra pero dili ta mag-antos sa grabing kalisod aning kalibutan na. Ngano man, we are well provided by God. Ang Dios dili itugot sa Dios. Labaw na kung kita mo stick diya kaniya, kita mo hawid sa iyang mga saad, mo mga lagad tas Ginoo nga tiunay nga pag-alagad. Ang Dios mo provide sa atong gikinahanglan mga igsoon. Amen. Kung mga wala man ta aning kalibutan na, mawala ta nga hayahay, mawala ta nga sapian, mawala ta nga ang atong mga kabataan nagsubay sa saktong dalan. Amen. Ang atong mga nabilin nga mga kaliwatan na ay dili basta-basta nga mga panalangin. Kisa dinhi nagtuo nga siya panalanginan. Dili lang siya kung dili apil usab ang iyang tibuok nga panimalay. Amen. Kung mamatay ta, we shall only die. Di ba? But we will not die suffering from hunger, suffering from diseases, suffering from all troubles sa kinabuhi. Tungod kay ang Dios maayo nga Dios. Kisa dinhi nagtuo nga ang Dios maayo. Ato sang pakpakan ang Dios. So they weighed the situation. Ilang gigamit not only nga nag-decide sila para sa ilahang kaugalingon, kundi apil usab sa mga katawhan dito sa syudad. Ang ilahang kusog, siguro they were weak during that time. Ngano man, not only that they were sick, they were also hungry. So gutom, luya ang lawas, kapoy ang lawas, pero ang nagliyok sa ilahang kinabuhi is wisdom. Wisdom is never a physical attribute. Ang wisdom, mga igsoon, labaw naghinatag sa Dios. Ang wisdom sa tao nga hinatag sa Dios, unya manlihok
imong i-apply, dako kini siya kahimuan. Very powerful ang wisdom nga gihatag sa Dios. Labaw na sa ato nga mga kinabuhi, sa ato mga kaigsuonan, nga ang wisdom dili lang ni siya nga kanang ato lang tipigon sa atong hunahunag kasing-kasing, kundili naay application sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Nga naman, tungod kay once ma-apply na nato, mo resulta kinig panalangin. Kanang nakabalo ka sa unsay insakto, buhata. Tungod kay I tell you, kung imong buhaton ang tanan nga imong na desisyonan, that is powerful. Kinsa dinhi ang naay wisdom? Kinsa dinhi naay wisdom nga gikan sa Dios? Buhata i-apply ka na sa imong kinabuhi kay mo resulta ka nagpanalangin. Kinsa dinhi nagtuo nga ang wisdom sa Dios sa imong hunahunag kasing-kasing mo resulta og dili basta-bastang kadaugan sa imong kinabuhi. Amen. Ay na imong abay madaugon ka, dili ka pildiro, madaugon ka igsuon. Amen. At the point of their inevitable death, they were no longer afraid of the reality that sooner or later they will end up in death. Either to die in sickness or hunger or sword. So wala na sila kahadlok nga naman tungod kay nasayod man sila nga mga wala ragyapon sila, mga matay ragyapon sila. Same thing sa ato, dili ta mahadlok sa kamatayon sa atong lawas kundi mas mahadlok ta kung ang atong espirituhanon nga bahin mo na sang mamatay. Nga naman, kay mo na siya ang forever nga torment sa kinabuhi sa tao. Salamat sa Ginoo nga hangtod karon buhi patang nangalagad sa Ginoo. Buhi nga malipayon ug madaugon. Ingna imong abay, madaugon ka, malipayon ka tungod kay nangalagad kas Dios. Nangalagad kitas Dios. Amen. So muliyok ang atong wisdom. Sa atong pag-alagad naagi wisdom. James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. They weighed the situation. Their decisions were enacted. Ilang gi-apply ang ilahang nasayran nga sakto alang sa ilang kinabuhi o gubisan pa man sa mga katawhan dito sa Samaria. First point is identifying hazards upon taking the risk. Kung mo decide ka on something, naagid na siya'y mga risk. When we go through that risk, naagid na'y hazards. Kana bitang mo decide ka og minyo, naaman na siya'y hazards yapon. Maka-provide ba ko sa gikinahanglan sa akong panimalay? Mahatag ba nako ang luho sa akong asawa? Kung magbaton kog 5 ka anak, ako ba silang mapa-eskwela? So imo nang i-identify kung unsay angay nimong buhaton. Kani akong plano, mao ni siya ang akong negosyo or magtukod ko sa building. Tan-awon sa nako akong bank account kung insakto pa ba, kung muhaom ba sa unsay akong desisyon, unsa akong giplanuhan. Kitang tanan motivated kita sa atong mga gitinguha sa atong kasing-kasing. Pero dili na siya mahimong ma-materialize kung dili nato i-enact. Pero dili pod nga magpataka ka og enact, dili pod nga magpataka ka og himo nga wala pa nimo giplastar daan ang imong gabuhaton. Nga naman, kung dili nimo plastaron, pataka lang ka, tira pataka lang ka, wa gyud nay maigo. Dili gyud na mahimong kanang epektibo ang imuhang giplanuhan, ang imuhang gibuhat. Nga naman, kay wala may planning, wala may sakto nga pagpaminsar. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga kita, dili lang kita nga nangalagad sa Ginoo, dako atong pagtuo, pero naapod tay wisdom nga naglihok sa atong huna-huna mga igsoon. Nga, sa diyang kita mo lihok, kita mo buhat, uban sa grasya tabang sa Dios, mahimong epektibo ang atong gabuhaton. Nga naman, kay ato mang gaplanuhan. Gi-identify naman nato daan kung unsay lusutan nato ani, unsay buhaton nato sa atong mga plano. Mangutahan ako dinhi kinsa dinhi ang naay mga nindot nga mga plano. Kinsa dinhi naay damgo alang sa iyahang mga kabataan. Pero kanang imong gi-desire, kanang imong damguhon, kailangan nga imong buhaton ang angay nimong buhaton.
Gusto ko mulargag gawas, pero yun ka mag-fill up sa mga papilis para makalarga ka sa gawas. Unsaon man nimo? Manghaplas ka. Manghaplas. Dili, gusto ko makabaton gid ko daghan kay nga mga anak. Gusto ko 5 ka anak. Nya, dili ka gusto mga asawa. Unsaon na nimo? Kanang dili mo tukma sa unsay imuhang gatinguhaon ang imuhang gabuhaton. Munang kung mag-desire kita, one step at a time. Planuhon, maminsar tagtarong, mangayo tag-guidan sa Ginoo, kaysa di ang atong buhaton, atong makabot ang atong gatinguhaon. So ang ilang gibuhat, bisag leprous men sila, grabe sakit kay ilahang tuhod, sakit kayo ang ilang panit kung mainitan, hapdos kayo sa ngatanan, grabe pang kagutom, grabing kaluya, pero ang ilang gihimo, milakaw sila. Biyan tanan sa mingog, milakaw sila. Milakaw sila. So muna siya atong first point. Identifying hazards upon taking the risk. Okay. Point number 1. Point number 2. Muna siya. Atong basahon sa verse 5 up to verse 7. Okay, ready? Go. At dusk, they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, not a man was there. For the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittite and Egyptian kings to attack us." Verse 7. So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. Tanawa ha? Ang atong point number 2 is God's timing is the perfect timing. Ang Dios gapanahiming. Amen? Ang tao gusto nato nga hanay ang atong gahimuon. Gaplano ta. Hanayon nato ang atong mga desisyon. Ang atong steps, gusto nato nga plastado. Pero God's timing is the perfect timing. When God chooses, that is the perfect choice. Kung ang Dios naay pamaagi, kana nga pamaagi, perpekto na siya nga pamaagi. Walay ikatandi, bisan pag pamaagi sa tao, murag nindot man ni siya, kay murag plastar man ni siya. Murag kani nga mga tao, murag mao magid ni siyang sakto nga klase nga mga tao nga modala ani nga problema. Pero I tell you, kung ang Dios mo pili, mao gid na ang pinaka-perpekto. Mo na siya ang pinaka-perpekto. Naingon din eh. Verse 5. And they rose at twilight to go to the camp of the Syrians. And when they had come to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. When they rose at twilight, it was the same time nga ang mga Arameans, ang mga Syrian army, nakadungog sa grabe kaayo ka kusog nga tingog sa mga kabayo, the noise of the chariots, the noise of that great army. Nadunggan nila the same time nga sila, mga leprous man, mibangon o milakaw padulong sa Syrian camp. Wala pa mong nangutana, nganong leprous man man ang gipadala sa Dios? Nganong dili man katong mga tao nga mga kusgan? Nganong dili man katong mga tao nga kusog manlakaw, kusog managan, unya pwedeng makadrive sa kabayo, kay aron dali unta makaabot? Akong nasabtan nga kung ang gigamit sa Dios, mga tao nga kusog managan, dali ma-evacuate ang grabe dako nga army sa Syria. Dili ma-evacuate dali nga tungod sa kadaghan kayo mga sundalo, kung paspas kayo ang pag-adto sa mga tao, butang talang upat ka kusgan, paspas managan, na nakay pagkabayo nga mga sundalo, kung mo'y gipadala. Sa imong unahuna, ma-evacuate ang tanan nga mga kasundaluhan, ang mga kontra nga tuwa dito? Dili. Munang
Ang Diyos, God chooses ordinary people. God chooses the weak. God chooses the simple ones. Munang, ang linakwan sa lepros, hinay kaayo sa nga tanan, pero ang ilang kakadunggan, grabe kaayo kakusog nga tingog. Hinay, pero ang ilang kakadunggan, mga kabayo nga naghaguros. Mga sundalo nga grabe kaayo kadaghan. Nga naman, mikos sa ilaha nga nagpanik sila. Ang nahitabo, bisan ang ilang kaugalingon nga mga kabayo, ilang gibilin tungod kay naa sila sa panic stage. Ang ilang mga sanina, ang ilang mga pagkaon, ang ilang mga bulawan, ilang gibilin sa ilang tent. Nga naman, tungod kay nagpanik sila. Ang ilahang gipanikan, Dora, nagbaklay ra. Grabe, gaugod-ugod. Sakit kayo ang mga samad sa panit. Nga naman, tungod kay lepros ang gipadala sa Dios. Lepros men. Pero ang ilang nadunggan, ang ilang grabe, nabalaka kay sila kay basin, hutdon sila pagpatay. Munang kita mga igsoon, di ta mabalaka. Di ta mabalaka. Ang katong mga lepros man, wala sila kadungog, wala sila kakita sa mga sundalo, wala sila nakadungog sa mga sundalo nga sama sa nadunggan sa mga Syrian armies. Pero ang mga Syrian armies daghan kaayo nadunggan. Grabe kakusog ang ilang nadunggan. Sa ato nga mga kinabuhi, mga igsoon, usahay dili nato gaka-notice ang panalangin sa Dios. Pero ang mga tao nga nasa tong palibot, ilagid nang nakita ang grabing kabag-uwan sa imong kinabuhi. Kaning tawhana, grabe man kay ni kapobre sa una. Grabe mura, luoy man kay ni siya. Wala man ni siya kwarta kani adto, pero karon grabe naman kay kasapian. Karon grabe naman kay kahayahay. Sa una pangit man kay nag-itsura sa una, pero karon gwapa naman kaayo. Hamis naman kayo murag nakabelo man ni nga maintenance. Murag mahalon gid ni nga mga sabon ang gipalit kay grabe naman kaayo kaputi. Dako naman kay nig kwarta, pila naman kay negosyo ang gihandol aning tawhana. Usay tungod bitaw sa kana bitawng na-immune na ta nga sige tag makadawat og panalangin. Panalangin diri. Grabing panalangin. Hangtod nga murag na-immune na ba? Na-immune na. Nga murag dili na nato kayo gaka notice nga ani day ang gakahitabo sa atong kinabuhi. Pero ang mga tao nga naas palibot, moingon gyud sila. Ang Dios aning tawhana. Grabe gyud kaayo ka maayo sa iyang kinabuhi. Ilang nakita ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Ilang nadunggan ang panalangin nga atong nabatunan. Ilang kakabati nga kita na change ta from glory to glory. Amen. Gikan sa ubos, giangat pataas. May asinso ang atong kinabuhi tungod sa Dios. Kinsa man din ni be nga gipanalanginan gid pag maayo sa Dios. Usahay gakalimtan na nato ba? Usahay dili na kay nato gaka-notice ba? Pero I tell you, ang Dios gyud faithful sa iyahang mga katawhan. Nga panalanginan gid ka sa Dios, sa dili basta-bastang panalangin. Nga usahay dili na nimo gakabantayan nga ikaw sapian naman day kay ko karon. Kinsa man dinhi ang sapian na kay sa katanan. Ay magkabalaka kay walay mga palautang dinhi. Kay basin ay uban adi sa ako magpataas kay basin koy murag delikado ni basin mo duol na mangutang dinhi walay mangutang. Kun dili kitang tanan magpautang. Amen. Amen. Inay mga abay, kung gipanalanginan ka, samot na ko. Kung gipanalanginan ka, kung dagan kag kwarta, samot na ko, dagan kog kwarta usab. Kay mo na siya ang atong identity sa church sa DHLC. Kaya ang mga katawhan nga niya sa DHLC, gipanalanginan gyud. Tungod kay ang atong pagsalig dili sa atong kaugalingon nga kusog kun dili tungod sa Dios nga maayo kaayo sa atong kinabuhi. Amen. Okay, 1 Corinthians 1:27. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong.
ang pamaagi sa Dios lahi ra gyud kaayo mga igsuon. Amen. Kung ang tao papilion, ang imong yung pilion katog yung kani mo gini kay muning gwapo. Kani mo gini siya kay sikat man eh. Mo, di ba mao gid na imong pilion? Kanira kay sapian man kay ni siya, unya manager man ni siya sa iyang kumpanya, sa ilang trabahoan. Kani gyud siguro kay mo maning nakainomdom ka sa Samuel nga ang pagpili sa ni Samuel mismo siya propeta kuan siya gipadala sa Dios. Nakita niya kanina siguro kay ang barog palang daan sundalo hari unon kaayo ni nga barog. Pero ang Dios dili ni mao. Dili ni mao. Dili ni mao. Dili ni mao. Tura di ay dito nagbantay sa karniro. Pag abot gamayng bata ang giabot. Mauna na siya. Nga naman ang Dios dili gatan-aw sa gawas nga bahin sa tao. Kundi ang gatan-awon sa Dios, gingon pa sa Biblia, He looks to the heart. Amen? Amen? Salamat sa Ginoo nga kung na may gisusi sa Dios karon dili ang imuhang sanina, dili ang imuhang gisuot nga nindot kintab-kintab, mahalon nga mga sanina. Maayo na sa tan-awon kay gwapo, imog yung gipili ang pinakanindot. Pero ang gatan-awon una sa Dios mga igsuon, ang imong kasing-kasing sa pag-alagad. Imong kasing-kasing kung wala pa ka napugos, simba na pod, Sunday na pod. Kani gyud si mama, sige lang gikuan niya daduhon. Ngano ubanon pamanggid ko nga siya may gusto mo simba. Nganong kuyugon pa man ko nga kabalong bilar kay tagahapon grabe kay ko kabisis akong eskwela. Grabe module akong gihuman. Ang module nga 2 ka semana akong gihuman sa usa ka adlaw. Grabe kay ko kabisi. Ang Dios gatan-aw sa imong kasing-kasing. Unsay sulod sa imong kasing-kasing karon? Nakita sa Dios nga kaning akong anak, miani gyud ni siya aron sa pagsimba, pagdaig sa ako, maminaw sa akong mga pulong. I tell you, ang Dios mga igsuon nasayod sa tanan. Walay natago sa Dios. Bisan pag unsaon nimo pagtipig-tipig, bisan unsaon nimo pagtago-tago, bisan maingon ka, malipayon ko, pero deep inside naglagot ka kay nganong giuban ka sa simbahan. Ang Dios nakabalo ana. Munang kung mataguan nimo ang imuhang kaugalingong pagbati sa imuhang silingan, sa imong abay, nga murag kung tan-awon ka, murag nalipay ka sa imong pag-alagad, ang Dios di na nimo mailad. Ako pwede ko nimong ilaron. Kana imong abay pwede na nimong ilaron. Pwede, pero ang Dios dili. Pero dako akong pasalamat mga igsuon, ug dako akong gituuhan nga kitang tanan dinhi mianhi aron sa pagsimba pagdaig sa Dios. Malipayon nga nagalagad sa Ginoo. Malipayon madaugon nga nakaabot aning dapita aron sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Amen. Kisa dinhi ang nabless sa mga mensahe. Amen. Basin moingon mo nga human naman siguro ning wali kay nangutana naman kung nabless na. So that was our first point. Ang atong ikaduha nga punto, God's timing is the perfect timing. So wala pa ta na human. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians, nabasahan naman niya nato. Isaiah 55:9. Kita na magbasa. Ready, go. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Di ba? Dili gyud nato maitandi ang atong kaalam sa Dios. Dili nato makumpara ang atong mga pamaagi. Though nindot ang atong mga pamaagi, maayo ang atong mga plano, naatay sakto nga atong mga goals sa kinabuhi. Pero kung ang Dios na gani ang gahimugdalan, kung ang Dios gani ang moablis pultahan, kung ang Dios na gani ang mohatag og mga pamaagi, mao gyud na siya ang pinaka-perfect. Ayaw gyud pagbuot sa Dios. Lord, gusto ko magminyo, kanina gyud siya. Siya na gyud, Lord. Siya na gyud. Tadhana ni tadhana. wala taga salig sa tadhana. Wala taga salig sa murag akong nabasahan sa akong palad, dili ulay palad-palad ani. Kung unsay will sa Dios, mo gid na ang atong itugot nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ayaw pag-ingon nga mao man gud ni ang iyang giingon, mao man gud ni ang gisulti sa akong papa, mao man gud ni.
kung mahimo ang tanan nato nga mga major nga mga plano sa kinabuhi, atong isalig sa Dios, atong isangon sa Ginoo, Lord, unsa man sakto na ba ni siya? Lord, nakoy negosyo, mao na ba ni nga negosyo? Lord, gusto ko magminyo, siya na ba gayud? Lord, mularga kos gawas, asa man ko moadto? Sikihor na lang sa kanak, dili pa kaangayan mo adto gawas. Kay kung makaadto kas gawas, mao ni ang mahitabo. So naay mga conviction nga gabuhaton sa Dios. Makalarga lagi ka, pero maundang man kas pag-alagad nak. So dili pa ka insakto nga makalarga. Dito lang sa kas Bukidnon. Pag humani mo Bukidnon, uli din ni kamigin na pod. Hangtod nga, i-try ka sa Dios, i-try ka sa Dios, i-try ka sa Dios. Hangtod nga, kana bitaw, sige bitaw kag katestingan, maanad naman ka. Sige kag katestingan. Hangtod nga ang sakit, dili na kayo sakit. Sige nga pa ni pastor, nga kung ang isda imong ibutang sa init, maanad naman na, di naman na magkisi-kisi kadagayan. So ingon ana ba, nga kung gahinay-hinay kalayo, pero nakita sa Ginoo nga bisag ikaw ra isa mangita gyud kag simbahan aron makasimba. Nga ikaw ra isa nga walay makakita nga mga kaigsuonan, grabe gyud gihapon ang imong kalipay sa pag-alagad. Munang ga-try ka sa Dios sa imong mga desisyon, plano sa kinabuhi. Tagaan kag panalangin 5,000, faithful kay ka sa 5,000. So gihimong 5,100, faithful gyapon kay ka. Nakita sa Dios nga, grabe, mapasalamaton kaniya akong anak. Bisan sa ingon anak nga mga panalangin, akong himuong 7,000. So murag, naay taas nga saka. Faithful gihapon. Himuon ko na nig 20,000. Faithful naman gihapon. Grabe gini akong anak. 200,000. Murag, ang Kristohanon kay dako na kay ning kuan ha. Dako na kay ning dako nga tithes murag sayang naman eh. Unya dili na faithful. Medyo na nawad-an na ang pagka-faithful. Mingon ang Dios nga dito ra gyud ni taman sa 50,000 sa kay mas dito man siya faithful man siya sa 50,000. So inyong nasabtan? So kung asa ka nga lugar o dapit nga mahimong epektibo ang imong pag-alagad sa Ginoo, iya na siyang i-provide sa imuha tungod kay nasayod ang Dios sa imong capability, sa imong capacity, sa imong ways sa paghandle sa mga butang o mga problema sa kinabuhi. Nakita sa Dios nga diya ka angayan. Murang kita pasalamat gyud sa Ginoo nga ang atong kinabuhi dili kanang naara bitaw murag flatline bitaw nga walay pag-increase, walay pag-ubos. Kailangan nga hinay-hinay pasaka ang atong income pasaka. Nga naman tungod kay faithful kita nga steward para sa panalangin sa Dios. Kinsa dinhi ang gipanalanginan sa Dios? Kinsa dinhi ang faithful sa mga panalangin sa Dios? Amen. Atong pakpakan ng Dios, ang tanan nga malipayon, musinggit og praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So God's timing is the perfect timing. Kung kainomdom ka sa katong mga tulisan nga abay ni Jesus during crucifixion, kung naa may naka-timing gid kaayo, katong maingon nga, Lord, remember me. When you come to your kingdom, remember me. Mingon si Jesus, today you will go with me to paradise. Grabe na siya nga timing ba? Laliman ka? Maura to nga panahon nga nagkastorya sila. Maura to nga panahon nga nagkita sila. Gamay nga period of time sa iyahang tibuok nga kinabuhi. Kung gikan sa iyahang pagkahimugso, hangtod before sa crucifixion, grabe kay siya ka makasasala. Pero that was the perfect timing nga nakig-uban siya sa Dios nga totally na change ang iyahang direction sa kinabuhi. Kani dieng tao, bisan pag unsa ni ka
yawanon nga tao, daghan kay napatay, grabe makasasala, tanang bisyo gisudlan, grabe gyud kayo, marama, kiatan, grabe gyud kawatan, tanan nga tan. Grabe gyud kayo ka kuan. Ngilad gyud kayo nga kinabuhi. Pero kung ang Dios bitaw mo hatag sa pinaka perpekto nga panahon aron siya makabaton og kabag-uhan, way tao nga makababag. Bisan pag-unsahon sa tao, bisan pag-unsahon sa bisan kinsa, basta ang Dios gani mo tawag ana niya, mao gid na ang pinaka-perpekto nga panahon. Amen. Bisan pa na nasa 11th hour sa kinabuhi sa tao, basta ang Dios mo bag-o para gid na sa iyaha. Nga naman gipili ka na sa Dios. Kung nakahinomdom ba ka atong tag-iya sa vineyard nga nag-hire siya og mga trabahante nga naa pagsugod sa trabaho na sige pang-hire. So second nga hour nagkuha na pud siya hangtod sa 11th hour. Pero katong naa sa 11th hour nga iya pagyapong gikuha tungod kay nahimo silang idol nga wala sila'y trabaho ug walay nag-hire sa ilaha, gikuha gihapon. Same thing sa kung unsay benefit sa una, same sa benefit sa pinakailuwitan nga gikuha. Same na siya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Walay una-una. Bisan pag 30 nakakatuig ng alagad sa Ginoo, unya ikumpara nimo sa karon pa lang nagsimba, first timer sa simbahan, karon pa lang wala na siya kalainan mga igsuon. Ang ato lang pasalamatan tungod kay kita gipili sa Dios. Dili tao ang nagpili nimo. Kung naaman ka dinhi, moingon ka nga nakaani ko dinhi tungod sa akong mama. Dili na siya mao ang imong pag-alagad sa Ginoo. Moabot ang panahon nga mawala ra gihapon ka dinhi. Nakapangalagad ko kay anak man gud ko sa leader sa church. Na dili na siya mao ang rason nganong mangalagad sa Ginoo. Pero kung moingon ka nangalagad ko sa Ginoo kay gitawag ko niya og nalipay ko nangalagad ko nga malipayon, nahigugma ko sa iyang mga pulong, mao kana siya nga kaluwasan nga gusto sa Dios nga imong mabatunan. Amen. 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 Kinsa dinhi ang tinuod nga naluwas? Kinsa dinhi ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo? Amen. Hallelujah. Hallelujah. God's timing is the perfect timing. Naka-timing ba ta? Timing sa Dios ang atong gisaligan. Amen. Dili atong kaugalingon nga panahiming. Hallelujah. Okay. Point number 3. Atong basahon sa verse 8 up to verse 9. Kitang tanan magbasa. Kusgo na to pagbasa uban sa pagsabot. Ready, go. We're not doing right. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace. So, muna siyang naitabo. When the lepers came to the outskirts of the camp, they went into one tent and ate and drank, and carried from it silver and gold and clothing, and hid it. Ang ilang initial reaction, tungkol kay, kanipitong gutom kay ka? Gutom kay kalabaw na sa ilaha, gutom kay sila, gikapoy kayo. Ang ilag yung initial nga reaction, kaon yun. Kanina, pagkaon, kaon yun tani, kaon. Kita og mga bulawan, kay kaning mga lepers, ay kuha na sila, i-isolate na sila, ilayo na sila sa syudad, walay favor, walay sakto nga mga sanina, wala na sila yung mga bulawan. Wala na sila kanang murag deprived na sila sa mga panalangin. Deprived kaya na sila sa mga luxurious nga mga butang. So ang ilang initial gyud nga reaction, una tungod kay gutom sila. Pag-abot nila, kaon. So, kaon kana bitong gutom kay kinsa dinhi ang naka-experience nga gutom kaayo siya.
di ba, bisag unsa nga pagkaon, kaonan gyud nimo. Wala para ba nila luto? Ay na nagluto ah. Kaon, hilaw nga karne. Grabe, gutom na gyud kaayo ba? Grabe na gyud. Wala pa man na lungag, ay na, kaya ako na nang lanlanon. Kay grabe na gyud kay kagutom. Gutom gyud kay sa nga tanan. So ilang initial nga reaction, kinay pagkaon, kaon gyud. Pagkakita nila sa bulawan, silver, gold, sanina nga mga nindot kay nga mga sanina, ilang gikuha, ilang gitaguan, ilang gitipigan. Pero that was an initial reaction to the initial blessing. Nga naman, ang ilang naadtuan nga mga tents, naa sa outskirts, mayon gani kag outskirts, dili sa center. Ang ilang nakita, kuan pa lang to, kanang murag initial ra to, kanang gamay pa lang kay to nga panalangin. Pero nataranta na sila sa gamay nga panalangin. Dagan mga Kristohanon, nga kung makabaton og panalangin, nangataranta na. Nangalagad untas Ginoo, grabing pagtuo, grabing pagsalig, pero nakaabot sa outskirts, sana nakabaton sa gamay nga mga panalangin, wala na, nangawala na ang ilahang pag-alagad sa Ginoo. Ano man, kay nakuratan. Nakuratan sa panalangin. Sukad-sukad, wala pa man ko nakaihap og 1 million. Niabot sa iyang kamot, 1 million. Wala na hinuon ng alagad. Nga naman, sige ihap sa kwarta. Pastor, di sa ko makaanak, kay grabe kadagan busy kay ko. 200,000, 201, 202, 206. 206 na ba to? Amrag sayop to. 1, 2, 3. Balik na pod. Sige lag ihap, sige ihap. Nga naman, kay wala na siya panahon sa pag-alagad sa Ginoo. Sige na lang siya ihap. Nga naman, nakuratan sa panalangin. Guwapo kay nga balay, gitagaan sa balay. Sige naman og panilhig sa gisiligan ang salog, gisiligan ang dingding, apil na siling gisiligan. Busy na kaayo. Bago pa gani gibutang ang kurtina, sunod adlaw gilabhan na. Kay nakatuka, green karon, red ugma. Grabe, mabisi na gid noon kaatiman sa imong wa na kay panahon sa Biblia ngano man. Sige ra man kag panilhig. Gisunod ang bisita, gisundan nimo, gisundan. Sa nahugaw, grabe, bago pa ako nanilhig. Grabe. Na nakapalit og gwapo kayo nga gas range, lutuanan. Sige, gluto. Bisag walay event, walay party, walay celebration. Sige, nagluto. Kay ano man, nakuratan sa bag-o nga lutuanan. 300,000 gud akong palit ani na di na ako magamit. Kasayang kasi sa 300,000. May pag nagpalit na lang ko sa karinderya. So, tungod kay naa, gigamit. Oh, nak, yun si pastor, nak, naman ka nak, murag 2 naman ka semana, wala ka busy kay ko pastor, kay grabe, linuto ay pastor, sige ko kapasok sa mantika. Sige, walay celebration, sige gluto, tingalang silingan, sige manigpadala og, karon nagpadala cake, spaghetti, tinula, unsa man ni? Grabe kinig panalangin. Wala siya kabalo, kakatong gahatag sa iya, nakuratan sa iyang bag-o nga lutuanan, munang sige gluto. Manang kita, magbantay ta sa atong panalangin, nga dili mahimong babag sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung ikaw tagaan og daghan kay nga kwarta, ayaw pagkurat-kurat mo yung, dagag kwarta. Munang but pasabot sa, the love of money is the root of all evil. Kay kung ang imong gugma sa kwarta, labaw na sa imong pag-alagad sa Ginoo, diya ka nasipyat. Munang in everything give thanks, for this is the will of God. Magamay nga panalangin, madako nga panalangin, pasalamati una ang Dios tag-iya sa panalangin nga imong nabatunan. Initial reaction nila, kaon, inom, hipo sa mga bulawan o silver, kuha sa mga nindot nga mga sanina, ilang gitipigan. Kabalo kaon sa ilang gihimo, giingon, after ato, burag sipyat ganin niya atong gihimo ay. Sayop ganin niya atong gibuhat. Burag dili na ganin ni mao. Dili ni siya mao. Dili na ni mao. May gali na ay conviction.
May gali, gihunghungan sila sa Espiritu Santo. Daw bi ang Kristohanon nga walay conviction. Naay conviction pero murag gapatara ra. Bahala ang conviction niya. Oh, wala klaro. Dili na maminaw sa conviction. Nawala sa passing. Hangtod nga ang panalangin. Imbis unta, ga-increase ang panalangin. Hindi kawala. Murag nagbalik naman sa sugod. Haya na din makahinumdom nga. Sipyat na ito. May gali sa ilaha kay wala pa ang punishment, wala pa ang consequences, wala pa ang problema. Nakaamgo na. Pero daghan mga Kristohanon nga haya ra makaamgo nga naanay problema, naanay di maayong nahitabo sa kinabuhi. Haya na nakaamgo nga kiat man dito ang gihimo sa una. Minyo ko, unya nakiguban ko sa akong mga kauban sa trabaho, mga dalaga. Unya kuyog drive sa akong sakyanan nga gwapo. Unya nakakuyog gwapa kay sa nga tanan siksik ayo siksipas akong asawa. Sayop man na ito akong gihimo. Pero haya na nakaamgo nga naburos na problema. Dako nga problema na nabulag na sa asawa. Ang trabaho nadalahig na, ang mga bata nagka-problema na. Haya na din maingon nga, sorry Lord. Kung ikaw bito ang Ginoo, maingon ka, sorry Lord sa imong kagaral. Nga naman, haya pa man ang conviction, kuan man, mura man. May anak sa conviction, ba di gyud maminaw. Kaya I tell you, kitang tanan nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios, kung mga lagad gyud kas Ginoo, ang Holy Spirit storya nimo, makig-communicate nimo. Kung naka-decide ka sa desisyon nga di maayo, naagyoy conviction nga manliyok anak mga igsuon. Nga makabalo ka, sipyat yun ni, dili yun ni mao. Murag ang akong gihimo, dili ni siya makalipay sa Ginoo. Munang kung naanay conviction, paminawa. Inay mong abay, gapaminaw pa ba ka? Or mas gapaminaw kas imong asawa? Kanang imong asawa, dili na Holy Spirit. Kanang imong papa, dili na mao ang Holy Spirit ha. Basin, mo na sa imong hunahuna nga mo na ang Holy Spirit, dili. We are not pleasers of men, but we are pleasers of God. Kung unsay makapalipay sa Dios, mao na siya atong buhaton. Dili tungod kay ang imong amo, mo'y nagtunol nimo, imong dawaton kay or malipay imong amo. Kaya ang imong pinakadako nga amo, walay lain kundi si Jesucristo. Lipaya ang Dios. Kaysa diyang siya malipay, iyang ibubo ang dili basta-bastang panalangin sa imong kinabuhi. Ang mga panalangin sa outskirts, nasa kilid-kilid lang, dili pa na ang sentro sa abundansya nga giandam sa Ginoo alang nimo. Kung ikaw maayo kabalo mo handle sa mga outskirts blessings, isalig sa Dios sa imuha ang mga center nga mga tents nga blessings. Kay kanang mga naara sa kilid, mura man ang yano nga mga sundalo nga nakakuha og mga ginagmay nga bahin sa ilahang mga nakuha sa mga cities nga ilang nakangker. Pero katong mga dili gyud basta-basta nga mga blessing, mga bulawan, lamian nga mga pagkaon, tuwa dito sa sentro. Kinsa dinhi ang gusto nga sa kilid-kilid lang? Am ka nagkaon, kilid-kilid. Aka nakakuha ani nga uyab nimo. Kilid-kilid ra man ni, kilid-kilid. Gwapo lang yan yung sapatos ay. Kilid-kilid na rin ako gipalit. Napunitan na rin ako sa kilid-kilid. Di ba lain kayo na siya paminahon? Pero dili ta mo settle sa kilid-kilid. Dili ta mo settle sa nasa daplin. Kung dili, dito yun ta sa sentro. Sentro sa panalangin. Sentro sa buhos sa grabing panalangin sa Ginoo. Sentro. Kinsa din ang gusto makaabot sa sentro?
tarong nga imong kinabuhi kung ikaw imong nabati nga tua pa kaskilid. Amen? Kana bitong gawsanan sa spring? Kanang gawsanan ba? Naagid ka sa tubod ba? Lami kay na nga pamati. Naa ka sa tubod. Pero kana bitong naa ka sa tumoy. Nigikan, spring nigikan. Pero dagan na magug kay na nahapitan. Dagan na nahapitan. Kabaw. Dito, nang laba. Nya. Nang laba sige pangluwa. Nya ikaw dito. Spring, lami, spring, Na lami kay imong pamati murag perpekto na gyud kayo ba? Lami kay ning spring oy. Ligo-ligo ka dito, lami pero wala ka kabalo dito sa unahan. Ang mga nuka gipang ana ginungdunggan. Ngilngig kayo. Munang ang panalangin nga naas kilid-kilid lang. Tungod kay sa kadaghan na hapitan, ang imuha mga pakapin na lang. Lain naman na paminahon. Ano sa'yo magkikaon? Pakapin? Kapin sa patay. Sobra naman isa sa katong nangamatay sa COVID. O, sugot ka na. Di ba? Kaingon mo, in Jesus' name. Di ba? Dili ta mo sugot anang pakapin. Dili ta mo sugot anang kilid-kilid. Dili ta mo sugot anang murag kanang anang ba? Kanang inawasan. Dili. Kung dili, dito gyud ta sa sentro mga igsoon. Amen? Dito gyud ta sa source. Dito gyud ta sa pinakatunga nga grabe gyud kaayo ang mga panalangin. Kinsa dinhi ang gusto nga panalanginan sa pagmaayo sa Dios. Kinsa dinhi gusto nga ang iyang kinabuhi uban sa iyang tibok panimalay makabaton og hayahay kaayo nga kondisyon. Amen. Atong pakpakan ng Dios. And carried from it silver and gold and clothing, and went and hid them. Then they said to one another, "We are not doing right. This day is a day of good news." Ato sang basahon again ang verse 9. Kitang tanan magbasa. Ready, go. Then they said to each other, "We are not doing right. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace." If we wait until daylight, punishment will overtake us. Kabalo ka unsay punishment? Ha? Maka-experience gyud sila punishment. Nga naman, wala man sila nagsaba nga naa na day ang grabe day kay nga abundance sa camp of the Syrians. So, kung naay makabalo, nga tuwa rin sila rin din nagkaon-kaon dito. Unsa ka ang mahitabo sa ilaha? Di ba may ka nga pera na sana, naging bato pa. Kwarta na unta, nahimong bato. Ako na unta, wala man nahitabo na hinuon. Ano bitang unta? Kaling unta nga word ba? Ako naman unta to. Sipyati mao akong gihimo. Nauyab naman unta to nako. Mura ba akong giampo? Pero wala man hinuon mi nagminyo. Naa naman unta to sa akong kamot ang kwarta. Ma-enjoy naman unta to nako. Pero natingala mga kay naay problema sa hospital. Tanan na ko nga kwarta nagasto. Ako man unta to. Dagan man mga experience siguro pipila din ni napoy mga na-experience gingon ana. Ato na unta. Okay ra kung kanang ang imong gigastusan kay para sa Ginoo, kay dili ka magmahay anak nga klase nga unta. Kay naay klase nga unta nga ikamahay pero naay unta pod nga mas malipay ka sa imong gabuhaton. Kana bitong gadawaton ni pastor. Iyan man unta
kay birthday ko niya, pero iyang gaipalit sa mga palaliton para sa Pangginoo. Kana nga unta murag dili na ikamahay. Ngano man kay para man sa Dios. Pero kanang unta bitaw nga hangtod nga mamatay ka, grabe imong pagmahay. Kana dili ta gusto ana maka-experience. Kisa dinhi gusto nga kung naay panalangin nga ihatag sa Ginoo sa imo gid ma-enjoy nga klase nga panalangin. Kung naay gaihatag sa Dios nimo, dili gyud ka magmahay ngano man tungod kay imo mang gi-enjoy. Nagkalipay man ka sa panalangin, nagkalipay ka tungod kay maayo ang Dios sa imo ang kinabuhi. Amen. Amen. So, ang ilang gihimo, tanawa, if we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace. Ang atong ikatulong nga point is, today's blessing is today's testimony. Now is the time for great news, for good news. Tanawa, akong basahon din this day is a day of good news and we remain silent. And we wait until morning light. And if we wait until morning light, some punishment will come upon us. Now, therefore, come, let us go and tell the king's household. Ang atong panalangin, karon po na siya nga testimony. Ayaw na paugma eh. Kung nakay panalangin karon, testify about God's goodness. Kung nakay nabatunan karon nga nindot sa imong kinabuhi, kailangan dahil nga muingon kasi mo galingon, now, today is the day of good news. Imo gid nang isulti ang kaayo sa Dios. Bisag dili ka pangutan-on. Kung nakay gwapo nga sakyanan, isulti gid na nga nakay gwapo nga sakyanan. Kung nakay bag-o nga sanina, pasalamati, i-glorify ang Dios sa tanan nga panalangin nga imong nabatunan. Ayaw pag hilom-hilom. Kaya dagan mga tao, basta wala diya, mao na nun, magsigig tagaw-taw, sigig storya, sige ko, wala man diya, grabe man kayo nga pobre pa man sa nangamatay, luoy ba kayo nga kahimtang, ano man, dagan mga tao, mas mo pabor nga mustorya sa mga negatibo kaysa sa positibo. Pero natudluan kita mga igsoon, nga kung naay panalangin nga atong mabatunan, i-testify. I-glorify ang Dios sa imong panalangin. Kinsa dinhi ang nakabaton og dagan panalangin? Isulti. Bisag dili ka pangutan-on. Isulti sa imong silingan. Pangitag kauban. Panawag. Brad, grabe kay akong kwarta. Grabe panalangin ako. Grabe ako. Giasinso gyud kay ko pag maayo. Kabalo ka, ang akong kutis hamis na kay sangatan. Mura na ba akong artista karon? Bisag murang moingon sila nga kapayason ba kani? Nangutana ba ko nimo? Wa ko nangutana. Bisag walay nangutana. Ala, i-testify ang kaayos Ginoo. Kabalo ka, gwapo kay ang akong sapatos karon. Nindot kaayo, grabe gi-provide sa Ginoo akong gikinahanglan. Nakabayad bi amis kuryente karon. Grabe, tungod sa Ginoo ang Dios maayo kaayo. Nga naman, today's blessing is today's testimony. Kung imo na siyang himuon, ang tanan nga mga butang imong i-glorify ang Dios dili na niya ihikaw ang panalangin nga naa sa iyang kamot alang nimo. Iyang ablihan ang dalambuanan sa kalangitan aron sa pagbubo sa panalangin diha kanimo nganuman angayan man kang panalanginan. Kay mapasalamaton man ka. Kana bitaw na kay anak nga mapasalamaton, ganahan kay ka og hatag nganuman. Mapasalamaton man. Pero kung anak, nanay mong kwarta anak, 500, kaya makalaag-laag ka. Pagkuha, lakaw, ito na ko pa. Wag yung pasalamat, murag lami kay tamparuson. Ihikot, igait naman kay iuban naman ito kas iro ron. Yan naman, way batasan. Pero kani bitong mga anak sa Dios nga mapasalamaton kaayo. Ang Dios ganahan kay mo panalangin. Nga naman, mapasalamaton man. Kinsa din ang mapasalamaton? Kinsa din nga sa tanan niyang mabatunan iyang i-glorify ang Dios. Today is a day of good news. Every blessing that is given today is due today to give testimony to God. Amen? Ngayon din Proverbs 3:27.
Proverbs 3 verse 27. Ready, go. Do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. Kato mga lepers, na naman sila gahom to act it out. Nga naman, kay sila, naaman sila. Dito sa area, nakita na nila, they have the power to report about the good news. So ilang gi-act out. Do not withhold good from those who deserve it. Katong mga tao nga nasa syudad, deserving ba to sila? Oo, deserving sila. Nga naman, tungod kay mga anak man sila sa Dios. Deserving sila makabalo. Deserving sila nga mukaon sa mga lamian nga mga pagkaon. Deserving sila nga ang ilang pag-antos, dili na mo padayon, kundi during that time, kailangan na gyud maputol ang pag-antos sa mga katawhan sa Dios tuwa sa syudad, sa Samaria. Dili dili selfish. Dagan mga tao selfish kayo. Bisan gani ang ilang kaugalingon nga mga anak ilang hikawan. Bisan ang ilang mga parente gahikawan nila. Bisan ang ilahang mga silingan gahikawan nila. Kabalo ba ka mga igsuon nga kung naa may pinakamaayong nga mabatunan sa atong mga silingan ang pulong sa Dios, pero dagan mga Kristohanon mga hangulan. Dagan mga Kristohanon nga iya-iyahon, bulanon. Dagan mga Kristohanon nga siya lang malangit. Basta sigurado na gyud nga ako malangit. Kaya nga na ba? Unsaon naman nga impyerno man sila. Nga na bitaw nga prinsipyo sa kinabuhi atong ibutang sa atong hunahuna mga igsuon nga we are ambassadors of Christ. Moingon gani kag ambassadors, spokesperson, musulti, musturya sa kaayos Ginoo. Kailangan di ay dili nato ihikaw sa mga tao nga angayan nga mawalihan. Ayaw ihikaw ang imong nabalaan nga maayo alang sa imong mga kaigsuonan. Ayaw ihikaw labi na sa imong kaugalingon nga panimalay. Kailangan i-share nimo ang gugmas Ginoo sa imong mga kabataan, sa imong mga kaparentihan, sa imong mga kaigsuonan, sa imong mga kasilinganan, sa imong kauban sa trabaho, sa imong community, sa kung asa man ka iplastar sa Ginoo. Kaya ang imong kinabuhi mahimong panalangin sa uban kung imong gamiton ang panalangin nimo aron sila mapanalanginan usab. Ayaw pagsugot nga kitara ang malangit. We are ambassadors of Christ. That is God's great commission among His people nga atong i-share ang gugma sa Ginoo. Atong ilayhan sa atong mga kamot sa mga taong masakiton. Atong walihan sila nga anuman ang kabaguhan ilang mabatunan, ang kalipay ilang mabatunan. Dili pinaagi sa tao kundi tungod kay ang pulong sa Dios gamhanan nga ilang madawatan og mukos mo resulta og panalangin alang sa ilang mga kinabuhi. I-share ang pulong sa Dios. Ingna yung mga bay, i-share ang pulong sa Dios. Ayaw ihikaw, ayaw sayangi. Ang imong nahibawan nga maayo, buhata na siya para sa mga deserving. I tell you, tanan tao deserving nga makabaton og Dios. Pero dili nila madawatan kung dili gid nimo ihatag. Amen. So ilang gihimo, sipyat ni, atong gihimo, sipyat ni, adto ta. So diyang nadto na report ang maayo nga balita. Ang tanan nga syudad na buligan sa dili basta-bastang panalangin. Ang ilahang kagutom na lift. Ang ilahang troubles na lift. Ang ilahang mga problema, ang kahadlok sa kamatayon, kahadlok sa gubat na lift. Salamat sa Ginoo tungod kay ang lepers nga upat ka buok, bisag sakit kayo unta itunob, sakit unta ilakaw, sakit unta naa na unta sila sa kadagaya, grabe kaayo nga luxurious nga kinabuhi kay tua dito ang bulawan, tua dito ang mga silver, tua dito ang mga lamian nga mga pagkaon. Pero they chose not to stay there where they were blessed. Rather, they went back and reported the good news. Amen? Ingana ba ta? Amen. Let us not be greedy in our service to God. Nasayod ta nga kung mga lagad ang tao makabaton og kalipay, atong i-share ang kalipay nga atong nabatunan diya sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Atong pakpakan ng Dios. Dagan ba ta nakuha nga mga pagtulunan karon nga kabuntagon? Kinsa dinhi ang malipayon nga nangalagad sa Dios?
Kisa dinhi ang na-bless sa minsay karon nga kabuntagon. Amen. Bisan ako na-bless ko. Na-bless ko nakita ta mo nangalagad tas Ginoo nga malipayon. Salamat sa Ginoo. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Glorify your name, Jesus. May siguro nga itong isa itong mga kamot, mga igsoon. And let us be sensitive to the moving of the Holy Spirit. I believe that the Holy Spirit is in our midst today. Ang ayan siya nga pasalamatan. Pasalamatan na to siya sa mga minsay, mga pulong atong nadawatan. Tuguti nga ang kamot sa Dios mag-stir up sa imong kasing-kasing karon nga orasa. Ayaw sayangi ang panahon nga niya ka. Pakigstorya sa Dios, pakigtabi sa Dios. Ang Dios ania, andam ang Dios maminaw sa imong mga pag-ampo. Thank you, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, Jesus. Atong isa itong mga kamot igsuon samtang atong awitan ang Dios. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Promise of love, where my heart is safely undone. Servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has gone. My heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord. Servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come. My heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Atong daigon ng Dios. Hallelujah. Just worship His name. Come on, church, open your mouths and worship His name. Hallelujah. Daigang Dios, daigang Dios. Ang limong abiligsoon, daigang Dios. Oh, mag-istorya sa Dios. Lord, you are worthy to be praised, Father God. Oh, you are awesome. Lord, we thank you, Jesus, for your goodness. We thank you, Lord, for your faithfulness in our lives. We thank you, Lord. Lord, you have changed us from glory to glory. Glorify you, Jesus. Oh, you deserve the praise.
gloria sa Diyos. Hallelujah. Oh God, you are worthy. Forever Hallelujah! Hallelujah! Glorify your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. In the mighty name of God, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen and amen. Hallelujah. Ato sa pagpakan ng Diyos sa makausapa. Makapanglingkod ang tanan. Amen. So manita karon sa atong maghatag sa atong mga halad ug ikapulo. I believe nga ang mga kamot, mga katawhan nga mga hinatagon pagapanalanginan sa Dios. So, salamat sa Ginoo tungod kay ang Dios maayo gid kay sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Pahibalo. Alang sa Wednesday service, magapadayon ang atong prayer meeting. So akong giaghat ang tanan, mo attend sa atong mga panagtikom. And sa atong Saturday nga service, alas 6, paingon sa alas 7:30. Saturday fellowship, alang ni siya sa tanan. For our Sunday services, naatay service karon hapon alas 2:30
Ang atong first service 6:30, alas 9 ang atong second service sa morning sa Sunday. So wala naman siguro. Additional nga pahibalo. Karon June 29 up to July 2, nasayod naman ta siguro kasagara nga naatay youth camp para sa mga batan-on. Akong aghat ang mga batan-on nga kung mahimo pa-register na, magbayad na ta sa atong registration fee. So ang forms will be available sa imong pag-exit. So na-assign nga mga young people aron maghatag sa form nga inyo ang fill-upan. So wala naman siguro. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Hallelujah. Pagampo ta, pasalamat sa mga mensahe, bisan pa man sa mga halad ug ikapulo ug sa atong mga pagbulag-bulag. Akong gihangyo si Elder Ayan sa pagampo. Salamat ta, magsuon magampo ta. Diyos nga labing gamhanan, dalagon ka Lord God sa walay katapusan. Daghang kang salamat Ginoo sa imong presensya nga nakig-uban ka namo. Daghang salamat Ginoong Dios sa imong mga mensahe. Daghang salamat kay Ginoong Dios nga ikaw Ginoo nga nagahatag gid kanamo og mga mensahe nga nakadugang o kadasig kanamo sa pag-alagad niya kanimo ug bisan pa Ginoong Dios salamat sa imong alagad nga imong gigamit. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Yui. Lord, salamat gid ikaw Ginoo mamuhat pagig maayos ang kinabuhi. Imo pagid siyang gamiton Ginoong Dios sa mga dinagko kapag gamit para sa imong gingarian. Lord, ang abundansya nga panalangin imong ibubo diya kaniya uban sa ibok niyang panimalay o Lord God. Bisan pa Lord, salamat Ginoong Dios sa kinabuhi sa among bishop, Bishop Raul Lucab, ug sa iyang tibok pamilya Lord, mamiginging mga anak Ginoong Dios ug tanan mga apo, mga inlo. Ug Lord, salamat Ginoong Dios, hain man sila karon, proteksyon ni sila Ginoong Dios. Salamat sa panalangin imong ibubo diya kanila. Bisan pa kanabong tanan Ginoong Dios, imong mga katawhan Ginoong Dios na ilalom sa imong saad ug imong mga saad Ginoong Dios na imong nahitabo na imong tinuod sa imong kinabuhi. Mga kaigsuonan Ginoong Dios nga naghatag sa mga halad ug kapulo. Pilo-pilo nga panalangin imong ibubo sa matag usa. Matag pangita Ginoong Dios, kini Ginoong Dios pagbubungahon ug maayo, matag panudlanan gideklarar namo in the name of Jesus, matag panudlanan sa matag panimalay magabusagak Ginoong Dios nga walay makaastang ug walay Ginoong Dios makaundang niini. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan bisan pa Ginoo sa among pagbulag-bulag ni kabuntagon. Ang kalipay kalinaw Ginoong Dios makig-uban kanamo sa kanunay. Abundansya, panalangin, kadagaya, bisan pa Lord, ang imong habiling dugo Ginoong Hesus nagatabon kanamo kanunay. Salamat sa mga anghel nga imong gipiyal kanamo nga kanunay nagauban kanamo, nagaprotektar kanamo bisag asa kami padung. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. We give you all the praises. We give you all the glory, the honor and the thanksgiving. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen and amen. Our Who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our day. Forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and thy power forever and ever. Amen. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy.
To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. God bless us all. Hallelujah.